Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ang mga nagpa-follow sa'yo kung sino-sinong maraming nagpa-follow. Pag nilinlang ako ng isang tao, alam ko, ako hindi ko minamasama yung vlogs, yan ay part ng ating free speech. Ating sasagutin ang grupo sa Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo. Na kahit matagal nang nalantad natin ang kanilang mga propaganda at ang kanilang mga pandaraya gamit ang aklat katoliko para makabiktima ng mga inosente, mga kapatid. Ginamit na naman nila ang pagputol-putol sa mga aklat katoliko. Kung kayo'y mga katoliko, wala kayo nito at karamihan sa natangay nila mga katoliko. At dito ninyo malaman na nabubuhay talaga ang kanilang sekta sa ganitong ore ng pandaraya. Pakinggan natin ang The Revealer. Kaya nito alamin natin, Kuya Robin, paano po ba inamin ng Iglesia Katolika na yung pangalan nila, pangalan ng simbahan nilang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ay hindi po galing sa Panginoong Jesucristo? At ano po ang kanilang pagmamatuwid tungkol sa bagay na yan? Basahin po natin, yan yung aklat na pinapakita po ninyo na pinamagatang ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante na yan po ay sinulat ni Juan Trinidad na isang paring Hiswita. Sa pahina 25, ganito pong mababasa natin. Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tanggap po kaya yan ng mga kaibigan nating Katoliko nakikinig, lalo na mga CFD, na inamin mismo ng kanilang pare na hindi galing kay Jesus yung pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana na siyang pangalan ng simbahang kinabibilangan nila ngayon. Kaya talagang hindi po Kristiyano sa pangalan pa lang yung Iglesia Katolika. Nakapanindig balahibo itong kasinungalingan talaga nila. Bakit? Pahina 25 sa aklat na ito, mga kapatid. Ang binasa nila ay kotisyon sa pare kaugnay sa objection mga ministro ni Felix Manalo. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, ating tatalakayin, sasagutin ang grupo sa Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo. Na kahit matagal nang nalantad natin ang kanilang mga propaganda at ang kanilang mga pandaraya gamit ang aklat katoliko para makabiktima ng mga inosente, mga kapatid. Ginamit na naman nila ang pagputol-putol sa mga aklat katoliko. Kung kayo'y mga katoliko, wala kayo nito at karamihan sa natangay nila mga katoliko. At dito ninyo malaman na nabubuhay talaga ang kanilang sekta sa ganitong ore ng pandaraya. Halimbawa, pakinggan natin ang The Revealer. Kaya nito alamin natin, Kuya Robin, paano po ba inamin ng Iglesia Katolika na yung pangalan nila, pangalan ng simbahan nilang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ay hindi po galing sa Panginoong Jesucristo? At ano po ang kanilang pagmamatuwid tungkol sa bagay na yan? Basahin po natin, yan yung aklat na pinapakita po ninyo na pinamagatang ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante na yan po ay sinulat ni Juan Trinidad na isang paring Hiswita. Sa pahina 25, ganito pong mababasa natin. Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tanggap po kaya yan ng mga kaibigan nating Katoliko nakikinig, lalo na mga CFD, na inamin mismo ng kanilang pare na hindi galing kay Jesus yung pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana na siyang pangalan ng simbahang kinabibilangan nila ngayon. Kaya talagang hindi po Kristiyano sa pangalan pa lang yung Iglesia Katolika. Yan. Inamin daw sa
paring Katoliko na inamin mismo ng kanilang pare na hindi galing kay Jesus yung pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana na siyang pangalan ng simbahang kinabibilangan nila ngayon. nakapanindig balahibo itong kasinungalingan talaga nila. Bakit? Pahina 25 sa aklat na ito, mga kapatid, ang ginamit nila. Pero alam nyo ba kung ano ang modus nila diyan? Ito, mga kapatid, pakita ko muna bago ang 25, ang pahina 24. Ito po ang makita ninyo sa pahina 24. Sa number 7, tingnan niyo. Sa pahina 24, ito ang mabasa. Kaya nga, ang dalawang pinakamalaking dahilan ng mga guro ng Iglesia ni Cristo laban sa Iglesia Katolika Romana ay nauuwi sa ang una, hindi galing kay Kristo ang Papa. Pangalawa, doon na tayo sa 25. Ito. Yun ang binasa nila sa 25. Ang pangalawa, hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Ano ang inalis nila at iniwasan? Etong karugtong. Ngunit, gaya ng sabi nga English, eros by another name will be sweet still. Hindi ang pangalan ang dapat pagtalunan, kundi ang katotohanan. Galing kay Jesus ang tungkulin ng Papa. Galing kay Jesus, itinatag ni Jesus ang Iglesia na ngayoy tinatawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana. So napansin niyo? Pero ano ang sabi ng binasa? Kaya nito alamin natin, Kuya Robin, paano po ba inamin ng Iglesia Katolika na yung pangalan nila, pangalan ng simbahan nilang Iglesia Katolika Apostolika Romana, ay hindi po galing sa Panginoong Jesucristo? Kung wala kayong kopya sa aklat na ito, abay mapauo talaga kayo sa ganitong uri na pandaraya sa mga ngaral ng mga manalista. Ang binasa nila ay kotisyon sa pare kaugnay sa objection mga ministro ni Felix Manalo. Ginamit din nila, mga kapatid. Pakinggan muna natin. Ito pala. Dito po sa aklat na pinakilala na namin kanina, sa aklat na ito, ang Iglesia ni Cristo, iba't ibang sekta protestante, sinulat po ng isang pare sa pahina 83, ang pananalitang misa ay hindi matatagpuan sa Biblia. Yan pa naman ang pinaka pagsamba nila, yung kanilang misa. Yung palang pananalitang misa, ano pong inamin nila? Wala sa Biblia. Sa mga hindi na naman aral ng Biblia yan. Yan, mga kapatid, no? Kaya, pinalaki natin dito, yun lang ang binasa nila. Ang binasa nila na ang pananalitang misa ay hindi galing sa Biblia. Pero alam nyo ba, hindi yan pahayag ng pare. Alam nyo ba? Di yan pahayag ng pare. Tulad sa ini-expose natin, kotisyon yan. Galing sa aral ng mga ministro ni Felix Manalo. Okay. Binasa nila ang pahina 83. Simulan muna natin sa pahina 82. Ito po ang pahina 82, mga kapatid. Mapansin ninyo. Dito, tinalakay ng pare na ano ang objection
ng mga ministro ni Felix Manalo. Sa pahina 82. Makita ninyo na binanggit dito kung ano ang panindigan ng mga ngaral sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. At kaya, balikan natin ang kanilang binasa sa pahina 83. Ito na mabasa, mga kapatid. Sinabi rin nila na ang misa ay hindi matagtagpuan sa Biblia. O, yun. Yun ang binasa nila. Ito'y hindi totoo. So, imagine, walang takot itong mga ngaral sa Iglesia ni Cristo na nakahawak lang sa aklat na ito, sinabing inamin ng paring Katoliko na ang misa ay hindi galing sa Biblia. Inamin ba? Di ba malinaw? Sinabing, eto'y hindi totoo. Galing yan sa kanila. So napansin ninyo mga kapatid, paano nila pinagchap-chap at yung mga Katoliko na nahikayat nila, biktima sa ganitong uri na pangangaral nila. At hope na patuloy silang nagsaliksik, mga mahal na kapatid, sa katotohanan. No? Biktima lang sila. At hindi pa. Ito pa na aklat ginagamit din nila. No? Itong aklat na ito. Ang pinakinggan ko talaga ang kanilang banat sa simbahang Katoliko. No? Ito. Na dapat nating alamin kung hindi galing kay Kristo. Maganda yung tanong nyo eh. So, pinagtagpi-tagpi nila dahil inaamin daw umano, hindi galing kay Kristo ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana, inaamin ng pare. Mga kapatid, isang deception po yon. Kotisyon lang yan ng pare. At sinagot yan ng pare. Kaya, kung, sabi nila, kung hindi galing kay Kristo, eto, matagal na nila yang ginawa na pagtagpi-tagpi sa mga aklat Katoliko. Matagal na talaga. So, saan galing ang salitang Katoliko? Pakinggan natin. Kanino galing yung Katolika? Basahin na po natin sa page 3. Katolika. Ito ay unang ginamit ni San Ignacio, obispo ng Antioquia sa Syria, na pinatay noong 110 AD. Ang Iglesia Katolika, isang pangalang malinaw na ginagamit upang tukuyin ang iglesia sa buong mundo. Inimbento ni San Ignacio ang pangalan. Well, so may pasigaw-sigaw pa sila, di ba? Inimbento ni San Ignacio ang pangalan. Sige, ibalik natin. Di ba, palagi nilang ginagamit ang Roma 16:16 at inaagaw nila yan na sila umano. Inaangkin nila, parang squatter ba? Ang tanong, nang naisulat yung Roma 16:16, sino ang nag-imbento sa salitang mga iglesia ni Cristo? Di ba si San Pablo? Oh. Ngayon, itong ginamit nila, ipakita natin sa inyo mga kapatid. Itong mga binabasa nila na pahina 1, no, sa naturang aklat na ito, Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19th century and more. So, napansin niyo mga kapatid, ano daw umano ang Catholic? Is the ancient name. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ
has been known for 19 centuries and more. Oh. This name was given to her not for the reason of controversy, to prove something, but because it identifies her uniquely. It was first used by Ignatius, Bishop of Antioch. Ito ang nabasa ni Parba na iniwasan nila din. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Napansin niyo mga kapatid? Nung ginamit nila ang aklat na ito, abay, pinatunayan sa aklat na ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo sa kauna-unahan na pagkakataon ay tinatawag na Katoliko. Ngayon, sasabihin ng mga anti-Katoliko, lalo na sa iglesia ni Manalo, oboy, walang karapatan si Ignacio na magpangalang Katoliko sa iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Imbinto lang ni Ignacio ang Katoliko. Matagal nang patay ang mga apostol bago sumulpot etong si Ignacio. Yun ang palusot nila. Ang tanong, may karapatan ba si San Ignacio na tawaging Katoliko ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo? Natural. Malaking may karapatan si San Ignacio. Bakit na may karapatan siya? Una, nagbigay ang ating Panginoon Jesucristo ng makakatulong sa kaniyang mga tagasunod, mga naniniwala, mga disipulo, at mga makakatulong. At iyon, ang pagiging makasama ng mga taong yon, ang espiritu ng katotohanan. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa John chapter 14 verses 16 up to 17, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to be with you always, the Spirit of truth, which the world cannot accept, because it neither sees nor knows it. But you know it, because it remains with you and will be in you. So ngayon, dahil ginamit nila si San Ignacio, ang tanong diyan, sino ba si San Ignacio? Sisilipin natin, mga kapatid. Iwan ko kung inosente ba itong mga ministro ni Felix Manalo. Bawat pagbanggit nila ni San Ignacio, pinatunayan nila na ang Iglesia Katolika ay tunay na Iglesia ni Kristo. Bakit? Dahil nakasulat mismo sa kanilang pasugo, mga kapatid, kung kaninong alagad si San Ignacio. Alagad siya ni San Juan Apostol kasama si Santo Policarpio. Saan yan mabasa? Ito, research naman pag may time, ha? Ito, mga kapatid. Pasugo, Pebrero 1977, page 7, Tomas Katangay. The author of What Think Ye of Christ made a sweeping conclusion that those who deny the alleged deity of Christ are heretics. After New Testament times, many heretics arose who denied the doctrine of the deity of Christ. These false teachers were denounced by believers like Ignatius, 110, Anno Domini, and Polycarp, who were followers of the Apostle John. Nakasulat pala sa kanilang pasugo magasin, nakasama si Santo Policarpio, si San Ignacio, alagad ni San Juan. San Juan Apostol. O yan. Baka sabihin na, hindi yan totoo. Sige nga, nakasulat sa inyong pasugo magasin na si
San Ignacio, alagad ni San Juan Apostol. Ang tanong, kung hindi siya alagad ni San Juan, kung mali ang nakasulat sa inyong Pasugo Magazine, kanino siyang alagad? Oh, so binanggit lang nila si San Juan, si San Ignacio, pero para bang iniiwasan nila. Walang pagkakaiba ito sa mga diskaya. May iniiwasan. Iniiwasan nila kung kaninong alagad si San Ignacio. Dahil kung mabasa natin kanino siyang alagad, abay, yan mga kapatid, malinaw sa sikat ng araw na si San Ignacio ay may karugtong sa tunay na iglesia, alagad siya ni San Juan Apostol. Tandaan natin mga kapatid, ang ginawa ni San Ignacio ay isa lang katuparan sa pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Na ano? Kung paano at sa paanong paraan ang kanyang iglesia, ang bahay ng Diyos ay tatawagin. Sino ba ang nagsabi? Nagsabi ba ang ating Panginoong Hesukristo, ang aking bahay, ang aking iglesia ay tatawagin sa aking pangalan? Hindi yan mabasa na sinabi ng ating Panginoon Jesucristo. Ngunit, as descriptive title sa kanyang iglesia, tinawag na Iglesia sa Diyos, unang Timoteo 3:15, mga Iglesia ni Cristo, Roma 16:16. Pero ano ang sabi ng ating Panginoong Hesus? Marcos 11:17. At siya ay nagturo at sinabi sa kanila, hindi baga nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay, panalanginan ng lahat ng mga bansa. Ano daw umano ang kanyang bahay? Bahay panalanginan sa lahat ng mga bansa. Kaya, nabasa natin kahit sa King James Version dahil gusto sila ng letra por letra, may mabasa tayong Catholic. At hindi lang yan. Iba pa mga salin, mga kapatid, mabasa natin ang Catholic, no? Ang Baxter, paraphrase of the New Testament kay Baxter, mabasa natin ang Catholic. Pero ano ang objection at palusot ng mga ngaral sa Iglesia ni Cristo? Ay, tingnan nyo, kung kayo ang tinutukoy sa Richard Baxter na paraphrase on the New Testament, tingnan niyo ang Revelation chapter 12 verses 1 sa komentary. Ano? Di po ba ang Papa ang tinutukoy ni Baxter na katuparan sa Antichrist? Na matanggap ba ninyo yan? Natural si Baxter. Siya ay anti-Catholic, yun ang kanyang isusulat. Pero bakit ginamit natin ang Catholic Church sa Juan 16? Dahil kahit siya ay isang anti-Catholic, abay, tulad sa ministro ni Felix Manalo, si Phil John Fuentes, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back to the 1st century. Oh, yun. Kahit pa binanatan nila ang simbahang Katoliko, ngunit di nila maiiwasan ang katotohanan na ang Iglesia Katolika ay siya talagang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Kung tingnan natin, nasa Biblia ba ang Catholic, original Greek Bible? Ang sabi na, Ecclesia Catholic, hindi yan Catholic. Mag-sure kayo ha? Bakit? Eto, mabasa mga kapatid. Himyenon Ecclesia Catholis, tes Judayas kay Galalias kay Samarias. O, so, may mabasa tayo ditong Ecclesia Catholis. Ang sabi ng mga ministro, hindi yan Catholic Church. Ecclesia Catholis, pero hindi Catholic Church. Mas mabuti, yung protestante na Bible scholar, ang ating sisilipin kung hindi ba yan Catholic Church ang
Acts chapter 9 verse 31. Bakit protestante? Dahil kung katoliko, sasabihin nila bias. Mas mabuti protestante. Etong aklat na ito, The Marks of Scriptures. Eto, mabasa natin mga kapatid. Sa pahina 89, eto mabasa natin. This local church, like many others, finds it necessary to footnote with a clarifier, universal, so that people are not confused by the term Catholic. The term universal, what does it mean? On turning the etymology of Catholic, one notices that Greek roots suggested according to the whole. One of the places where the word praise is found in Scripture is Acts chapter 9 verse 31, Catholis. O see? Pinatunayan mismo ng mga protestante, mga kapatid, na ang gawa kapitulo 9:31 ay Catholis. So, napakalinaw, no? Mga kapatid. So, dito to ang sinabi ng mga ministro ni Felix Manalo. At kaninong alagad? Si San Ignacio, nasa Pasugo Magasin nila yan. Alagad siya. Ni, kanino? Ni San Juan Apostol. Ayan, andi nila matututulan. Kaya, yon na bahagi ang iniiwasan nila. Okay, tuloy natin mga kapatid. Dahil pinagtagpi-tagpi nila ang Council of Trent. Bakit? Ito ang mabasa umano sa Aklat Katoliko. Sa makatwid po, kuya, yung Katolika, inimbento din. Tapos babasahin po natin sa parehong aklat sa page 7, ang sasagutin naman natin yung terminong Romana. Ganito Apo. po ang nilalaman sa page 7. Ginawa ng Konsilyo ng Trento ang Romana bilang bahagi ng opisyal na pangalan ng Iglesia. Ayun. Saan po galing naman yung pangalang Romana? Aminado na naman sila, hindi na naman galing kay Kristo. Kundi, ginawa ng konsilyo ng Trento ang Romana bilang bahagi daw ng opisyal na pangalan ng kanilang iglesia. At maliban dyan, ito ang kanilang ginamit, gawin nating isa ang pagsagot diyan, ginagamit nila ang Discourses of the Apostles' Creed, pahina 191. Bakit? Sa Vatican Council in 1870 daw, ito ang kanilang paliwanag. Kailan po nabuo yung pangalan nila ngayon na opisyal? Kailan po nabuo yan? Babasahin po natin sa kanilang aklat pa rin. Sa Discourses on the Apostles' Creed by Clement H. Crack noong 1938 sa pahina 191, iniliwat na po sa wikang Pilipino. Noong 1870, sa Konsilyo ng Batikano, ang pangalang Iglesia Katolika Romana ay iminungkahi. Ngunit ito ay hindi tinanggap. Ang mga obispong nagtipon ay buong pagkakaisang pinagtibay ang opisyal na pangalang ito, ang banal na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ayun, doon na po nabuo. Kumbaga, doon na nakompleto yung pagkaka-assemble. Utay-utay na nabuo, Kuya Siriac, hindi Apo. biglaan. Hindi po. Nag-evolve parang Pokemon ba? Kaya Kaya Apo. yung ibinibintang nila sa atin na chap-chap, sila talaga itong nakikita sa pangapag-chap-chap eh. Yan. Tayo pa ang inaakusahan ng pag-chap-chap, mga kapatid. Ha? Dahil nabasa at na lantad yung kanilang mga ginagawang pandaraya. Una,
Ang pagdeklara sa Konselyo Vaticano, tandaan natin mga kapatid, hindi nangangahulugan na noon pang 1870 nabuo. Mali po ang interpretasyon ng mga manalista na kundi na ideklara noong 1870, hindi lalabas yung Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Bakit? Dahil, una, wala pa ang 1870 ang Santa Iglesia Apostolica Romana na descriptive name sa Iglesia na tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ang tunay na Iglesia ni Kristo ay nandiyan na. Nandiyan na, wala pa ang 1870. Ang tanong, alam kaya ito ng mga manalista? Research naman kayo pag may time. Bakit? Nasa aklat yan ni Felix Manalo. Asan? Ito, Solo. Ito, Solo, sa pahina 29. Ano ang mabasa sa Solo ni Felix Manalo? Ang pitsang ito, pitsang pa, ang pitsang ito, 325 Anno Domini, ang unang ganap at pangkalahatang kapulungan ng buong pandaigdig sa Kristyanismo. Ito ang nagpapakilala ng tiyak na ng pagpasok sa iglesia ng mga Kristiyano. O ano daw? Iglesia ng mga Kristiyano. Tapos, ayon sa mga revealers, ang Santa Iglesia Apostolica Katolika, hindi Kristiyano. Nasa aklat ni Felix Manalo. Bakit? Tuloy natin. Sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon na siyang pinamagatang Iglesia Katolika Apostolica Romana. O di ba nila nabasa ito? Kung ang kanilang argumento, mga mahal na kapatid at nagsubaybay ngayon, nasa 1870 lang lumabas, utay-utay umanong nabuo ang Santa Iglesia Katolika Apostolica Romana. 1870. Ano itong nasa aklat ni Felix Manalo? 4th century pa. May Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana na. Ibig sabihin, mali ang kanilang unawa sa deklarasyon ng konsilyo, mga kapatid. Ang deklarasyon ng konsilyo, idineklara lang sa pamamagitan ng pagtitipon ng mga obispo ang hindi mabagong katotohanan. Yun. At alam nyo ba, sa pagdeklara ng konselyo ng simbahan, mga kapatid, ibig sabihin, hindi yan inimbinto lang ng mga obispo at ng mga pinuno ng simbahan na walang kaugnayan ang ating Panginoong Jesucristo. Mali sila. Bakit? Ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang nagkumpirma na anong sabi niya? 2 o 3 na magtitipon sa kanyang pangalan, siya'y kasama nila. Di ba nila na nabasa? Saan yan? Ito, Mateo, Kapitulo 18, versikulo 20. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Ano daw? 2 o 3. Ano pa kaya yung konsilyo? Mahigit pa sa 2 at 3. Anong sabi ng ating Panginoon Jesucristo? 2 o 3 na magtitipon sa aking pangalan, ako ay naroon sa kanilang gitna. Kumpara natin, mga kapatid. Si Kibuloy nag-iisa. Nagdeklara siya na appointed son of God. Si Felix Manalo, nag-iisa. Pumasok sa kanyang silid. Hindi natulog at hindi kumain. Nagdeklara, anghel na. Ano ang sabi sa Biblia? Aba, malinaw. Sapagkat kung saan nagkatipon
ang 2 o 3 sa aking pangalan ay naroon ako sa gitna nila. Tandaan ninyo mga kapatid, hindi sinabi na kung may nag-iisa at nagkukulong sa silid, ako'y nasa gitna niya. Ang sinabi sa 18:20, ang nagtitipon, 2 o 3. Higit pa ang konselyo. Ha? Dahil daming mga obispo nagtitipon. Kaya, mga mahal na kapatid, ang ating mga apostol noon, para linawin ang isyu na may kaugnayan sa pananampalataya, anong ginawa nila? Nagsagawa sila ng konselyo. Sa taong 50 Anno Domini, tingnan niyo ang pamagat sa Bible na ito. Di ba? Acts chapter 15 verse 1. The council at Jerusalem. So, may konsilyo sa Jerusalem. Kaya, pagkatapos sa konsilyo, ano ang nangyari? Binigyan lang ba sila ng Biblia at pinabasa? Eto, paborito nila ito na salin. Ano ang mabasa sa Gawa Kapitulo 16:4? Eto mabasa natin mga mahal na kapatid. Kung tingnan ninyo. As they went through the cities and preached unto the people to obey the decrees which the apostles and elders had written at Jerusalem. So, hindi lang sila pinabasa, kundi dapat sila'y susunod sa mga dekreto sa konselyo. At ngayon, kung ang argumento nila, mga mahal na kapatid, tandaan ninyo kung ang argumento ng Iglesyang Tatag de Felix Manalo, dahil konselyo ang nagdeklara, dapat hindi paniniwalaan dahil wala yan sa Biblia. Idineklara lang yan ng konselyo ng simbahan. Tanong, kung wala sa Biblia, di paniwalaan, ang Iglesia ba ni Kristong Tatag de Felix Manalo, wala ba silang Council of the Church? Sisilipin natin, maganda ito. Sisilipin natin ang kanilang Pasugo Magazine. Ito ang mabasa sa kanilang Pasugo Magazine, mga mahal na kapatid. Pansinin ninyo. Tingnan ninyo sa kanilang Pasugo Magazine. Agosto 1977, pahina 5. Who composed the Economic Council of the Church of Christ? Article 3. The Church Council, Section 1. The Church Council shall be composed of the executive minister as presiding officer, general evangelist, division ministers. Ano daw? Division ministers. Ngayon, meron pala silang tinatawag na Economic Council, Church Council. Ang tanong, may Economic Council ba ang mga apostol? Kung Biblia lang. Pero mga kapatid, alam nyo ba? Isa sa kaanib sa Iglesia ni Cristo, yung tinig ng karunungan, parang walang karunungan. Bakit? Tawang-tawa siya. Saan galing umano ang division minister? Saan ko umano kinuha yon? Ito, meron kayong division minister. Division Dahil, minister. hinahanap nila ang salitang Papa sa Saan mo naman Biblia, nakuha gusto na yan? letra por letra. Saan mo nakuha yung division Ibalik minister? natin sa kanila. Yung division minister, saan mabasa sa Biblia ang salitang division minister? Kung sinasabi nila na nakatala talaga, si Felix Manalo, anghel. May mabasa ba sa Biblia na anghel si Felix Manalo? May ganun. Ang una ko naman tanong, saan mo naman napulot yung terminong division minister? Ano? Alam ko yung tinutukoy mo pero hindi yun ang tawag dun. Hindi daw yun ang tawag. Tingnan nyo ang Pasugo Magazine. Balikan natin. The Church Council, Section 1, the Church Council shall be composed of the executive minister as presiding officer, general evangelist, division ministers.
Nako, meron kayong division minister. Division Dahil, minister. hinahanap nila ang salitang Papa sa Saan mo naman Biblia, nakuha pura yan? letra por letra. Oh, saan nakuha? Di ba kayo nagbasa sa Pasugo Magazine niyo? Ha? Di niyo nabasa ito? Aba. Oh. Research naman pag may time, ha? Imposible. Iglesia ni Cristo ka, di mo alam na may division minister? Ha? Ano ba yan? Oh. Di niya alam na may division minister, nakasulat pa sa kanilang Pasugo Magazine. Okay, tuloy natin mga kapatid. Dahil, eto kasi, ang daming mga aklat Katoliko ginagamit ng The Revealers. Kaya, sasagutin natin. At ipasa ninyo ang video nito sa mga kapatid at lalo na sa mga Katolikong natangay dahil sa ganitong uri na pangangaral nila. Ito pa, pansinin ninyo. Ngayon, aling iglesia po ang kinaaaniban ng mga Kristiyano? Iglesia Katolika po ba? Ang babasahin po natin ay mula sa Aklat Katoliko, ay sinulat po ni Francis V. Cassavy, na ang pamagat po ng aklat ay Religion, Doctrine, and Practice. Ganito po mababasa natin sa pages 442 hanggang 443 sa English po muna. Sa English po yung aklat na yan. Sige, basahin po natin. Did Jesus Christ establish a church? Yes. From all history, both secular and profane, as well as from the Bible. Considered as a human document, we learn that Jesus Christ established a church which from the earliest time has been called after him, the Christian Church or the Church of Christ. Ang tanong po natin, aling iglesia ang kinaaaniban ng mga Kristiyano? Aminado naman po pala ang simbahang Katoliko na iglesia ni Kristo po ang iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo kung saan doon kaanib ang mga Kristiyano. O, yan. Kaya nga, pag nabasa lang ang salitang Iglesia ni Cristo sa Aklat Katoliko, abay, parang mga squatter na. Ha? Ano ba? Ang iglesia ba ni Felix Manalo ang tinutukoy sa aklat na ito? Simulan natin pagbasa mga kapatid. Ito kasi ang nakasulat. Kaya mag-ingat talaga sa ganyang taktika. Tingnan niyo ang nakasulat, oh. Sa pahina 442. The lesson on the Catholic Church are among the most important in the study of religion. For if we want to admit that the Catholic Church is the true church established by God to teach men infallibly the way to heaven. So, ang tinutukoy diyan na Iglesia ni Cristo sa aklat na ito, walang iba. Ang itinatag ng Diyos, ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Kaya mali po ang sinabi nila mga kapatid na iniwan ng simbahang Katoliko ang pangalan ni Kristo. Pinalitan. Mali po. Dahil nasa aklat na ang tunay na Iglesia ni Kristo ay ang Iglesia Katoliko. Yung ginamit nilang aklat. Ganon mga kapatid at mga Katoliko na nadala. Pag-aralan ninyo yan. Dahil alam ko na biktima lang kayo sa ganitong uri ng propaganda at pamumutol ng mga ngaral sa Iglesia ni Kristo. Kahit nalantad na, aboy, inulit-ulit pa rin nila ang ganitong uri ng mudos. Para bang, pakapala na. Okay, tuloy natin mga kapatid. Ngayon, bakit sa Iglesia ni Cristo dapat makita upang kilalaning Kristiyano? Basahin po natin sa yung hawak-hawak ni Alibong kanina, yung Papal Encyclicals. Basahin po natin sa pahina 39 sa Tagalog.
sino man siya at anuman siya wala sa Iglesia ni Kristo ay hindi isang Kristiyano. Paano kaya tututulan ngayon yan ng mga kaibigan nating Katoliko? Sapagkat yung aklat na binasa natin ay papal encyclicals. Yan po ay koleksyon ng So, mga Wala ba silang common sense? Bakit? Dahil papal encyclical, mabasa ang Iglesia ni Cristo, ibig ba sabihin, ang Santo Papa na nagsulat sa papal encyclical, pinatunayan ang inaniba nilang tatag ni Felix Manalo? Pag sure mo, oy. Bakit? Napakalinaw naman. Napakalinaw ang nakasulat sa papal encyclical. Sinong Iglesia ang tinutukoy na Church of Christ? Yan oh. Napakalinaw. Walang iba kundi ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Kaya, mga mahal na kapatid, para bang mga squatter ito, mabasa lang ang Church of Christ, abay inaangkin na kung wala itong mga aklat na ito, makapangaral kaya sila ng Church of Christ? So tuloy natin. Ito pa. Ang aklat po ng Father Smith Instruct Jackson ni Reverend John Francis Knoll at pinagtulungan ni Reverend Lester Pallion sa 1953, page 35 to 36. Ang Iglesia ni Kristo ngayon sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan, nang ito ay maglingkod sa mga tao sa pamamagitan ng 12 apostol. Sa iglesyang ito, ang lahat ay nananagot na umanib upang maligtas. Yaong mga taong sa kapabayaan ay hindi nakilala ang iglesia o nakilala man ito ay tumangging umanib dito, ay hindi maliligtas. Napapansin po natin, Kuya Robin, na yung aklat na yan ay sinulat ng 2 reverendong pare. Mukhang aminado yung pare, na yung kanilang simbahan, nawala sa dating kalagayan. Opo, Yan. binigyan diin ko kanina. Mga kapatid, mukhang aminado daw ang pare na ang ating simbahan ay nawala sa kalagayan. Mukha. Kaya kahit siya na nagpahayag diyan, serya, abay, hindi sigurado. Mukha lang. Bakit? Alam nyo ba na ang binasa nila sa pahina 60, 61, deklarasyon yan ng Konselyo Vaticano. Abay, nagtaka kayo. Tinututulan nila ang deklarasyon ng Konselyo Vaticano. Pagkatapos, nang mabasa sa deklarasyon, ang The Church of Christ, abay, inaagaw na nila. Tuloy natin ha. Ito po ang mabasa mga kapatid. Pansinin ninyo. No? The Church of Christ today must be in nature, in power, in preaching, when it when it served men through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who do doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, or knowing it, refuse to join it, cannot be saved. Pinutol nila. Deklarasyon yan ng Vatican Council sa The Church number 14. May karugtong pa. Said the Catholic Church is the ordinary means of salvation. This sacred synod turns its attention first to the Catholic faithful. Napansin niyo mga kapatid? Paano dinaya nila ang mga aklat Katoliko? Pero, tingnan pa natin, kahit sa pahina 74, eto malinaw, sinabi diyan na ang tunay na Iglesia ni Cristo ay ang Iglesia Apostolica Katolika Romana.
Kaya mali yung propaganda nila na dahil ginamit daw umano ang pangalang Santa Iglesia Apostolika Katolika, iniwan na ang Iglesia ni Cristo. Mali, mga kapatid. Dahil ang Simbahang Katoliko, Catechism of the Catholic Church 811, ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana ay ang tunay na iglesia. Hindi lang yan, mga Iglesia ni Cristo. Hindi lang yan. Ito pa. Dapat alam ninyo ito. Dahil matagal na nila, kahit sa debate, ito gagamitin nila. Ito. Anong bahagi? Pahina 2. At ito ba ay tunay na iglesia ni Kristo ngayon? Pasensya na po, nagkulang ng Y. Na, babasahin po namin, Aklat Katoliko pa rin. Pinamagatang Spirit of Catholicism, sinulat ni Adam Carl sa pahina 2. Tinatanggap naming mga Katoliko kapag karaka nang walang anumang ikahihiya, bagkos ay may pagmamalaki na ang Katolisismo ay hindi maaaring ihambing ng ganoon na lamang at ganap sa unang Kristyanismo ni maging sa Ebanghelyo ni Kristo, kung paanong ang malaking punong ensina ay hindi maaaring itulad sa maliit na butil. Ayan. Umamin man, Kuya Robin, inamin nila mismo. Yan. Inamin daw ng paring Katoliko na ang Simbahang Katoliko ngayon ay hindi na umano yung una. Ano bang konteksto yan? Unang Kristyanismo. Ito po, mga kapatid, ang nakasulat sa naturang aklat at ginamit nila sa pandaraya. Mabasa lang niya. Dito makita natin, mga kapatid, we go further and say, the 1,000 of years hence Catholicism, well, probably, and even richer, even luxuriant, more manifold in dogma, morals, law, and worship than the Catholicism of the present day. The religious historians of the 5th millennium Anno Domini. Ang binanggit dito, kung ituloy natin, mga kapatid, ito ay parang isang binhi na naging puno kaya lumaki. So yung malaking puno ay di mo na makilala sa kaniyang kalagayang binhi dahil lumaki siya. Ganon ang simbahan. Yun ang konteksto. Pero pinutol-putol nila. Mismo ang ating Panginoong Hesukristo nagpahayag sa San Mateo Kapitulo 13, versikulo 31, 32, kaugnay sa binhi, di ba? Binhi ng mustasa. Napakaliit. Ngunit nang itanim ito'y lumaki. Ganon ang simbahan. Pero pinutol-putol yan ng mga ngaral sa Iglesia ni Manalo. Hindi lang yan. Ito pa, pansinin ninyo. Grabe talaga ang kanilang ginagawa na pandaraya sa pagputol-putol nitong mga aklat Katoliko. Bakit? Ito pa, mga kapatid, no, na ginagamit nila. Ito pa. Pansinin ninyo, gamit nila discourses din. Ano pa pong aral ng Iglesia Katolika ang wala sa Biblia? Ayan po. Sa aklat ng Discourses on the Apostles' Creed, page 16, ikinikintal natin sa ating noo ang tanda ng krus. Ang mga kaugaliang ito ay hindi ipinag-utos ng formal ng batas ng kasulatan. Kaya pala hindi masagot yung tanong ko. Oo, kuya. Aminado po sila eh. Ayan. Pinutol nila yan, mga kapatid. Ito ang nakasulat sa naturang aklat. Pansinin niyo, Ito, the sign of the cross. These practices are not commanded by a formal law
of Scripture. Yon lang pinutol. Pero may karugtong. But tradition teaches them. Customs confirms them. Faith observe them. Yun ang pinutol nila, mga mahal na kapatid. INC talaga, incomplete. Tanong, sa Biblia ba, wala ba tayong mabasang tradisyon sa Biblia? Bible alone na pinanidigan nila, mabasa ba yan sa Biblia? Hindi. Pero yung tradisyon, ano ang dapat tanggapin? Hindi lang ang salita, kundi ang tradisyon. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Imposible kung di nila alam yan. At hindi lang. Ito pa mga kapatid. Ito pa. Ginamit nila na aklat, Pasyon Candaba. O ito, Kuya Siriac, ang tanong ko ito, baka naman kapag nag-antanda sila ng krus, ay magiging banal sila at magiging karapat-dapat sila kapag gumamit sila ng krus na sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Di ang pasagutin po natin yung aklat nila rin mismo. Ano ba ang nangyayari sa mga nag-aantanda sa noot kanang kamay? Kaninong kampon ba sila? Ayon na rin sa kanilang pari, sa kanilang aklat. Ayan, paano po babasahin natin, Kuya? Pasyon Candaba ni Anaceto de la Merced, page 207, ipag-uutos magkintal sa noo o kanang kamay, sukat pagkakakilalanan na sila nga kampong tunay nitong anti-kristong hunghang. Kuya Robin, nababanal po ba sila pag nag-sign of the cross sila? Hindi po, sapagkat antikristo na, kalaban ni Kristo, hunghang pa. Mga mahal na kapatid, Tagalog pa ito na pagkasulat. Pagkatapos, nakasulat sa Tagalog, ang hina ng komprehensyon. Bakit? Una, binanggit nila ang aklat na ito, Pasyon Candaba. Ano ba nakasulat sa Pasyon Candaba? Una, ito binasa nila. Pag-uutos magkintal sa noo o kanang kamay, sukat pagkilalanan na sila nga ikampong tunay netong antikristong hunghang. Napansin niyo ba ang nakasulat, mga kapatid? Magkintal sa noo o kanang kamay. Pagkatapos, ang konklusyon, ang antanda ng cross. Una, mali. Walang binanggit sa aklat na ito na salitang cross sa referensya, kundi nagiging diferensya ang kanilang paniniwala. Ang mabasa, sa noo o kanang kamay. O ang ginagamit, ibig sabihin sa English or. Ibig sabihin, alin man sa dalawa dahil or o. So ang pag-antanda ng cross, hindi o sa English or, kundi ang ginagamit ay an. Sa Tagalog, at ang pagtanda ng cross, hindi lang sa noo at kanang kamay, kundi gamit ang kanang kamay sa noo, sa dibdib, sa mga balikat, kaya palpak. Palpak ang paggamit nitong mga antikristong hunghang. Okay, tuloy natin mga mahal na kapatid, no? Huwag kayong masaktan. May mga nagkomento na sa akin dito, parang nasaktan, dinidelete din sa mga kasama dito. Nasaktan, buksan nyo ang inyong isipan. Anong mangyari sa siktang nagtuturo na wala sa Biblia? Sila na mismo ang ating pakinggan. Ilan lang po yan sa mga aral na itinataguyod ng Iglesia Katolika na hindi lang po wala sa Biblia, kundi labag pa sa Biblia. So, sa banat na banat nila, mga kapatid, ang aral daw natin ay wala sa Biblia,
At sabi pa, labag pa daw umano sa Biblia. O sige nga, pagbigyan natin sila. Pagbigyan. Bakit? Ang inyo bang aral nasa Biblia? Halimbawa, eto po, mabasa natin sa Pasugo Magazine ninyo. Eto mabasa natin ni Benjamin Santiago. Sa likod ng nasabing basahin ay nakalagay ang larawan ng medalya ng Iglesia ni Cristo bilang alaala sa ika-50 anibersaryo nito, na ang nakaukit sa medalya ay ang larawan ni kapatid na Felix Manalo. Tanong, kung ang kanilang paniniwala dapat mabasa sa Biblia, sino ba mga apostolis nagsagawa ng medalya? Aber? Ha? Hindi lang yan. Ito pa, mga mahal na kapatid, sa kanilang Pasugo Magazine. Ito pansinin ninyo ang Pasugo Magazine nila. Noon daw ipinagdiwang namin ang ika-50 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo sa pagtitipon daw na ginawa namin sa Araneta Coliseum. Ay inilagay daw sa gitna ng libo-libong kaanib ang relikya ng trunong likmuan ng yumaong si kapatid na Felix Manalo. Tutol daw kami sa relikya at ayaw daw kami ng relikya. Bakit? Yan. Ang sabi niya ay tutol kami sa relikya at ayaw daw kami sa relikya. Kailan namin sinabi ito? Mayroon ka bang maipakitang katibayan na sinabi namin ang iyan? Mang Kwele? Sabi nila sa kanilang Pasugo. O di sila tutol sa relikya? Yung upuan ni Felix Manalo. Di ba sabi nila, dapat sa Biblia? Tanong, sino bang apostol na may upuang inilagay sa gitna ng mga sumasampalataya matapos sila'y namatay?